Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na mayroon umanong listahan ang International Criminal Court o ICC ng mga susunod na huhulihin kaugnay ng kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, kabilang siya sa mga nasa listahan, pati na rin ang ilang kalyado ng kanyang ama. Dagdag pa ni BP Duterte, sinubaybayan ng ICC ang ilang pag-uusap sa pagitan nila ni dating Pangulong Duterte tuwing bibisita siya sa detention facility. Yes sir, oo. Na ako sa listahan, daghan kaayo ni nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mobisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan sa mo ni Pangulong Duterte. So manastan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan. Nakita mismo ni Sara Duterte, kinonfirm niya mismo kasama yung pangalan niya doon sa mga ipapaaresto ng International Criminal Court. Naku po, ang sisi nito kay PBBM na naman. Isipin ninyo mga DDS ha, si PBBM ba ang nagkaso sa inyo dyan sa ICC? Malamang sa malamang punching bag na naman ang presidente nito. Ang administrasyon na naman ni PBBM ang gagawing punching bag once na maaresto itong si Sara Duterte. Kaya mapapaisip ka, ano ba talaga? Dapat bang arestuin si Sara Duterte? O wag na lang, total mai-impeach din naman. Maraming kapupuntahan eh. Maaresto ng ICC, makukulong siya doon. Isang option, makakonvict siya sa impeachment, hindi siya makakatakbo. Pangatlo, once na makonvict na yan sa impeachment, posibleng kasuhan pa yan ng criminal case, makulong siya dito sa Pilipinas. Bakit nagkakaganito ang sitwasyon ng mga Duterte? Ng mga DDS? Ginusto ba nila to? Ako, 100% sure, ginusto nila yan. Sila yung gumawa ng krimen na yan eh. Hindi patrayan nila yung innocence nila sa International Criminal Court. Paano ngayon yan? Sabi ng mga DDS, i-dismiss nila yan. Nagpapakalat na naman kayo ng fake news, hindi arestuin si Sara. O kaya sasabihin ng mga DDS, ang tagal naman. Kung arestuin nyo yan, arestuin nyo na. Bakit ang tagal? Ganyan yung narrative nila. Doong si Digong hindi pa naaaresto. Ang sabi nila nun, sige, paresto nyo kung ipapaaresto. Sabi pa ni Digong, sige, bilisan ninyo dahil malapit na ako mamatay. Sabi ni Bato, sige, sasamahan kita, Trillanes. Noong naaresto na, may example na eh. Totoo pala, kala namin joke, kala namin prank, totoo pala. Kaya kakabahan na itong mga to. Si Sara mismo ang umamin eh. E di matatakot si Bato niyan at ang kanyang grupo. Matatakot talaga kasi Vice President na mismo ang nag-confirm. May listahan talaga at kasama sila. Bagamat hindi pinangalanan ni Sara Duterte si Bato, pero malinaw naman sa sinampahan ng kaso, kasama si Bato. Pati si Bongo kasama daw. Kailan pa ba isinampay ang kaso na yan? Panahon pa ni Digong yan. Diba? Presidente na ba si PBBM yan? Bakit ang kuda ninyo ngayon, kasalanan naman ng PBBM yan? Ang sisihin ninyo, ang may kasalanan kung bakit kayo nagkakaganyan, una, yung mga nagsampa sa inyo ng kaso dyan sa ICC. Pangalawa, yung grupo ninyo mismo. Yung mga maisog na yan, kayo mismo. Pero syempre, ibang kwento. Iba ang narrative ng mga DDS. Ang kwento nila, ginagawa ni PBBM yan tulad ng sinasabi ni Sara dahil banta siya sa 2025 and 2028 elections. Assuming yan, huwag ninyong baliktarin ang istorya. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor once again that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no, doon sa mga pinangalanan. Ngunit ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Uso naman ang chismis ngayon. Chismis rin po. A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. The investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated.
kinumpirma na ni Sara Duterte na nandun ang pangalan niya sa listahan ng mga pinangalanan ng ICC na posibleng maging subject ng arrest warrants ng ICC sa darating na mga araw. Kinumpirma yan ni Sara. Kaya lang sabi ni Sara, hindi siya masyado pang nababahala kasi nasa last daw siya. Kumbaga, kung i-issuehan man daw siya ng warrant, panghuli na, mauuna na sila Bato, Albayalde, si Danao at si Karamat. Siya daw mahuhuli siya, sabi ni Sara. Kaya hindi daw siya masyadong nababahala, sabi ni Sara. Pero itong sinasabi ngayon ni Amy, hindi. Mayroon daw silang nakuhang information, sabi ni Amy, ngayon lang na linggo, na parang uunahin na daw yata si Sara kaysa kay Bato. Yun ang sinasabi ni Amy. Ewan natin kung sinong papaniwalaan natin sa kanila. Mayroon daw silang nakuhang reliable na information na uunahin na si Sara na maging subject ng warrant of arrest ng ICC. Mauuna pa daw kay Bato. Sabi ni Amy, hindi natin alam kung totoo yun. Kaya lang, nung tinanong naman si Amy kung saan galing ang information niya, ayaw niyang sabihin. Sabi niya, basta daw ngayong mga panahon, ang daming chismis na kumakalat. Ang balita, kinumpirma ni Sara, nandun nga siya sa listahan ng mga pangalan. Pero ang tingin ni Sara, mahuhuli siyang isyuhan ng warrant. Pero ito namang si Amy, iwan natin kung nang-iintriga lang ito, iwan natin kung nanggagatong lang ito na, alam nyo naman, ang investigation ni Amy in aid of re-election. Mainit na ngayon ang sitwasyon. Tapos ngayon, sasabihin pa ni Amy, hindi, mauuna pa ngang arestuhin si Sara. Eh di lalong magagalit niya lang mga supporters ng Duterte. Sasabihin ni Amy, hindi siya nagdi-destabilize. May saltik nga naman I joined the Philippine National Police Academy and the family and friends of the PNPA Sinaglawin class of 2025. Congratulations as you begin a life dedicated to serving the Filipinos and the country. Sa inyong kagitingan at kahandaan na tunay na magsilbi, sana ay lagi ninyong piliin ang tama. Huwag sana ninyong hayaan na mabahiran ang inyong propesyon ng mali. Katulad ng pagkakanulo sa isang Pilipino ng kanyang kapwa Pilipino. Walang kapatawaran ang pagsuko at pagpapakulong sa mga dayuhan ng isang Pilipinong naglingkod ng tapat sa ating bayan. So, ang speech niya sa graduation, sa commencement exercises, mukhang patungkol sa kanya. Diba? Inuutusan niya, nagsasalita siya para sa igagagaling ng mga kapulisan, pero parang masagip siya. Paano yung nag-file ng complaint sa ICC na kailangan din na itong si dating Pangulong Duterte ay humarap sa ICC? Pilipino rin po yun Hindi yun dayuhan. Yung nag-file ng complaint, Pilipino rin. Paano kaya yun? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.